Precious POV. Unti-unting nagmulat ako ng aking mga mata buhat sa ilang oras pa lamang naming pagkakatulog ni Ralph. Naramdaman ko agad ang bigat sa aking balikat at tiyan, dahil sa pagkakayakap nito sa akin. Nakasubsob pa sa leeg nito sa mukha ko, at mahimbing na natutulog. Para itong isang gwapong anghel na bumaba mula sa langit, dahil sa kalahati ng katawan nito ay nakahubad, ang makinis at maputi nitong balat, ay nakadagdag din sa taglay nitong karisma. Ang ibabang bahagi nito, ay natatakpan ng puting kumot na pinagsasaluhan nilang dalawa. Pagkatapos kong mapagmasdan ang kabuuan nito, ay dinama ko naman ang aking katawan. Bahagya akong napangiwi nang maramdaman ko ang biglang pagkirot ng aking ibabang parte. Hindi ko matandaan kung ilang beses akong nilambing ni Ralph kagabi, pero muli ay hindi ako makakapa ng pagsisisi sa aming ginawa. Ewan ko, pero parang naging isang maganda iyong gabi para sa akin, na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Mayroon mang nawala sa akin, pero nagdulot naman iyon ng panibagong karanasan, na kung saan ay masasabi kong walang kapantay. Ipinadama nito sa akin na isa akong tunay na babae na iniingatan nito, at minamahal, at dahil doon ay lalo ko siyang minahal. Hinaplos ko ang buhok nito na bahagyang nag-ulo sa pagkakatulog, saka ako nakangiting ipinikit ang aking mga mata. Nang mga oras na iyon, ay naging panatag ang aking isip at kalooban. Pinilit kong iwinaksi ang mga alalahanin na gumugulo sa isip ko. Ang tanging gusto ko lamang na maramdaman ng mga sandaling iyon ay kasiyahan.na sa wakas ay magkakasama na rin kami ni Ralph, na siyang tanging lalaking minamahal ko. Isang mainit na dampi sa aking leeg ang tuluyang nagpagising sa akin. Napangiti na lang ako nang maramdaman ko, kung sino ang gumagawa sa akin ng ganoong bagay. Hindi nga siya nagkamali nang iminulat ko ang aking mga mata. Ay nasilayan ko ang gwapong mukha ni Ralph. Bagong ligaw na ito at tila may lakad itong pupuntahan, dahil na rin sa suot itong polo shirt at fitted maong pants. At sinalubong niya ako ng halik sa labi nang tuluyan kong idinilat ang aking mga mata. Medyo na-conscious pa ako sa aking itsura. Wala kasi akong suot na kahit ano, at tanging ang puting kumot na nakabalot sa katawan ko, ang tumatakip sa kahuberan ko. Samantalang ito ay ready na kung saan man ito pupunta ng umagang iyon. Babe. How do you feel? Gusto mo pa bang magpahinga? Kung gusto mo umorder na lang tayo ng makakain. Hinawi pa nito ang ilang hibla ng buhok ko, na nagkatabing sa aking pisngi. Magsisinungaling naman ako kung sasabihin kong okay lang ako, na walang masakit sa aking katawan. Pero ang totoo ay masakit ang ilang bahagi ng aking katawan, dahil na rin siguro sa nangyari sa aming dalawa kagabi. Ngumiti na lang ako ng alanganin at saka siya sinagot. Okay lang ako, maligo lang ako saglit. Pinilit kong maging normal sa harap nito. Ayaw ko naman na mag-alala ito ng sobra sa akin. Kaya ko pa naman tiisin ang sakit at baka mawala rin iyon sa buong maghapon. Nagulat pa ako nang alalayan ako ni Ralph sa pagbaba ng kama. Nakita siguro nito ang bahagya kong pagniwi, nang igalaw ko ang aking mga hita at binti. I'll carry you. At binuhat nga niya ako hanggang sa pinto ng banyo. Ito pa mismo ang nagtanggal ng nakatapis na kumot sa katawan ko, at sa kanya ako ipinasok sa banyo. Pagdating namin sa loob ng banyo, ay nakita kong may tubig sa bathtub, at liquid soap na nakahalo dito. Marahil ay inihanda na nito kanina pa sa pampaligo ko, bago pa ako magising. Muli ay inalalayan niya akong makaupo sa bathtub, na sa palagay ko ay sobrang relaxing, at makakapagbigay sa akin ng kaaya-ayang pakiramdam, once na matapos na akong magbabad at maligo dito. Kulang isang oras din akong naligo, bago ako tuluyang nagpasya na lumabas na ng banyo. Inaalalayan ko pa rin ang aking sarili, dahil sa kirot na iniinda ko. Pero nakatulong ang paliligo ko sa bathtub na iyon, at medyo gumaan na ang aking pakiramdam. Pagbukas ko ng pinto ay nabungaran ko na may kinakausap sa cellphone si Ralph. Hindi ko naman narinig ang sinabi nito sa kausap sa cellphone, dahil nagpaalam na ito agad nang makita akong papalabas na ng banyo. Lumapit si Ralph sa akin, para alalayan ako, kahit na hindi naman na masyadong masakit ang pakiramdam ko. Napansin ko rin ang mga damit na nasa ibabaw ng kama, maging ang mga undies ko, ay ito na rin ang naghanda. Bahagya pa akong napamulahan ng mukha dahil doon.
At nagulat ako nang bigla akong yakapin ni Ralph mula sa aking likuran. Babe, sorry if I hurted you last night. Nahihirapan ka tuloy ngayon. Dinante pa nito ang mukha sa aking balikat. Hindi nito alintana ang basa niyang buhok, na nakaharang sa likuran niya. Nakatapis lang siya ng tuwalya paglabas ng banyo. Okay lang babe. At nginitian ko ito ng ubod ng tamis. Pagkaraan ay ipinihit niya ako pa harap upang magtagpo ang aming mga mata. Babe, I love you. Palagi mo iyon tatandaan, ano man ang mangyari. Matamis ay punong-puno ng pagmamahal nitong pahayag sa akin. Muli ay napangiti ako, at hindi napigil ang hawakan ito ng mabini sa pisngi. Pinagmasdan ko ang gwapo nitong mukha. Kahit kailan ay hindi ko maisip na magiging ganito kasaya, ang mararamdaman ko sa piling ni Ralph. Para bang anggan ng lahat sa akin, wala akong maramdaman kung hindi ang saya kapiling ito. Hinawakan ni Ralph ang kamay ko, na nakahawak pa rin sa pisngi nito. Buhat doon ay siniil niya ako ng isang maalab na halik. Ang halik na walang kasing tamis. At wala na akong mahihiling pa ng mga sandaling iyon, kung hindi ang maging maayos na ang lahat sa aming relasyon, at tuluyan na kaming makapamuhay ng masaya, at tahimik bilang mag-asawa. Pinasyal ako ni Ralph sa isang malaking mall sa Pasay. Nalula ako sa dami ng pwede kong makita sa lugar na iyon. Palibhasa ay laking probinsya ako, kaya ganoon ang mentalidad ko. Nakahawak ng mahigpit sa kamay ko si Ralph, habang naglalakad kami. Babe, saan restaurant mong gustong kumain? Maya-maya ay tanong nito sa akin. Napalingon ako sa gawin nito, at nakita kong nakangiti ito sa akin. Ikaw na lang ang bahala babe. Nahihiya kong sagot dito. Bukod sa hindi naman ako mapili sa pagkain, ay wala naman akong gaanong alam sa mga sosyal na kainin, kaya mabuting ito na lang ang mamili ng kakainan namin. Okay sige. Niyaya niya akong pumasok sa isang American-style cuisine na restaurant. Umorder agad si Ralph ng pagkain, na sa paningin ko ay puro masasarap. Pagkatapos naming kumain, ay sinabi naman nito sa kanya na manunood sila ng sine. Iyon daw kasi ang hindi pa namin nagagawang dalawa, simula nang maging mag-boyfriend kami. At isang Filipino movie ang napili naming panoorin. Naging masaya at nakakakilig ang halos 2 oras namin sa loob ng sinehan. Nakangiti kami pareho nang matapos ang movie na pinanood namin, mahilig din pala itong mag-movie marathon. Pinamili niya ako muli ng ilang damit, para raw kapag umuwi sila ng Laguna, ay may mga ilan na akong gamit na maisusuot, kapag lumipat na ako sa bahay ng mga magulang nito. Kinabahan naman ako nang marinig ko mula rito, ang balak nitong pag-uwi sa akin sa bahay ng mga Montemayor. Pagdating namin ng condo unit, ay narinig kong tumunog ang aking cellphone. Nakita ko ang pangalan ng aking kapatid na si Isa, na nakarehistro sa screen. Agad kong sinagot ang tawag nito, para malaman ko kung bakit ito tumatawag. Nakatingin lang sa akin si Ralph, matapos nitong ibaba sa lamesa ang mga pinamili namin. Ate, bungad sa akin ni Isa. Isa, bakit ka napatawag? Nag-aalala kong tanong dito. Si tatay, may nangyari sa kanyang masama. Tumigil ang paghinga ko nang marinig ang sinabi ng aking bunsong kapatid. Anong nangyari sa tatay niya? Isa, anong nangyari kay tatay? Naiiyak kong balik na tanong dito. Lumapit pa si Ralph sa gawi ko, para alalayan akong makaupo sa silya. Sinugod namin siya dito sa hospital sa bayan kanina lang. Pagbabalita nito sa akin, napatingin ako kay Ralph pagkarinig ko sa sinabi ni Isa, at tuluyan ng damaloy ang mga luha sa aking mga mata. Napahagulgol si Precious matapos niyang malaman na sinugod ng kanyang mga kapatid, at nanay ang kanilang tatay sa hospital, at umiiyak niyang hinarap si Ralph. Ralph, umuwi na tayo, sinugod daw sa hospital si tatay. Please. Napahawak pa siya sa kamay nito nang sabihin iyon. Kasalukuyan silang nakaupo sa kama ng mga oras na iyon. Sisisihin niya ang kanyang sarili, kapag may nangyaring hindi maganda sa kanyang tatay, dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit bigla itong nadala sa hospital. Malamang ay nag-aalala ito sa kalagayan niya, dahil na rin sa ginawa niyang pagsama kay Ralph. Huwag ka nang umiyak babe. Uuwi na tayo para makita si Tatay Elias, haharapin natin sila at magpapaliwanag ako. Hindi ko hahayaan na ilayo kanila sa akin babe. Napasinghot siya ng hapitin, at yakapin siya ni Ralph. Naramdaman niya ang pag-aalala nito sa kanya.
Habang yakap siya nito, ay hinahalikan din nito ang kanyang ulo, at saka binubulong na huwag na siyang malungkot at matakot. Palagi siyang nakakaramdam ng kapanatagan sa tuwing kasama, at nasa tabi niya ito. Maaga silang umalis, kinabukasan para umuwi na ng Laguna. Alam naman nilang hindi nila matatakasan ang problemang kinakaharap nila, kaya mas minabuti na nilang umuwi para harapin ang mga taong naghihintay sa kanila, sa kanilang probinsya. Ilang oras din silang nagbiyahe, bago nila marating ang Provincial Hospital ng Laguna. Doon daw dinala ng kanyang mga kapatid ang kanilang tatay. Magalit man ang mga ito sa kanila ni Ralph, ay handa niyang harapin ang mga ito, basta at makita lang niya ang kanyang ama. Magkahawak kamay silang pumasok sa isang kwarto, na sinabi sa kanya ni Isa sa text. Nagtinginan muna sila ni Ralph, at pinisil nito ang kanyang kamay na hawak nito, tanda na nasa tabi niya lang ito anuman ang mangyari. Nang makalipas ang ilang segundo, ay si Ralph na ang nagkusang nagbukas ng pinto, ng silid na kinaroroonan ng kanyang tatay. Agad na bumungad sa kanila ang dalawa niyang kapatid, at ang kanyang ina na nahalatang kagagaling lang sa pagkakaiyak, at mugto pa ang mga mata nito. Nahabag siya sa kanyang nanay, nang makita niyang napaiyak ito muli nang masilayan siya. Sa kama ay nakita niyang nakahiga ang kanyang tatay, na wala pang malay. Halos mapahagulgol siya nang takbuhin niya ang kinaroroonan ng kanyang mga magulang, at lumuhad sa harapan nito. Mabilis naman siyang inalalayan ni Ralph para tumayo. Nay, umiiyak niyang tawag dito, pero hindi ito nagsalita, at sa halip ay ibinaling nito ang tingin sa ama niya na nakahiga sa kama. Sinugod namin ang tatay mo dito kagabi, dahil nahirapan siyang huminga. Ang sabi ng mga doktor, ay may nagbabarang mga ugat sa puso niya. At lalo pa iyong lumala sa pag-iintindi sa iyo Precious. Malumanay pero puno ng panunumbat ang laman ng mga sinabi ng kanyang ina. Sinabi sa kanya iyon nang hindi siya nito nililingon. Ako po ang may kasalanan ng lahat, Nailani. Bigla ay nagsalita si Ralph. Tiningnan niya ito, at nakita niyang seryoso itong nakatingin sa gawin ng kanyang mga magulang. Hindi alintana ang masasamang titig ng kanyang kuya Edwin. Doon napatingin ang kanyang nanay kay Ralph na ikinagulat niya. Puno ng galit ang mga mata nito, habang nakatitig sa kanilang dalawa. Hindi pa rin binibitawan ni Ralph ang kamay niya. Kung hindi ninyo ginawa ang bagay na alam ninyong hindi tama, hindi sana mauospital si Elias. Nay, patawarin ninyo po kami ni Ralph. Pero kaya lang naman namin nagawa yun, ay dahil mahal na mahal namin ang isa't isa, at hindi namin kaya na magkahiwalay. Pagsusumamo niya sa kanyang ina. At sa tingin mo ba ay magiging masaya kayo, dahil sa ginawa ninyo? Alam mo bang nagpunta ang mga magulang mo Ralph sa bahay namin kagabi, bago namin sinugod sa ospital si Elias? Galit na galit sila, dahil hindi raw mabuting impluwensya ang anak namin para sa iyo. At hindi ang katulad ni Precious ang bagay sa iyo. Nagulat siya sa paraan ng pakikipag-usap ng kanyang nanay kay Ralph, maging sa kanya. Hindi niya akalain na sa ganito haantong ang lahat. Ang buong akala niya, ay magiging maayos na ang lahat sa pagbabalik nilang dalawa. At maiintindihan na sila ng kanilang mga magulang, sa naging desisyon nila. Pero bakit ganito ang nangyayari? Isa lang ba ito sa dapat nilang pagdaanan ni Ralph, para mapatunayan nila, kung gaano nila kamahal ang isa't isa? Ang hirap, ang sakit, hindi niya kayang tanggapin ang mga katotohanang naghuhumiyaw sa harapan nila ng mga oras na iyon. Precious, umalis na lang muna kayo, bago ko pa makalimutan, kung sino ang lalaking sinamahan mo, at dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa ating pamilya. Maautoridad na utos ng kanyang kuya Edwin. Kuya, Ate Precious, sige na. Makakabuti kung bumalik na lang kayo bukas, baka pati si nanay ay mapaano, dahil sa mga nangyayari. Segunda ni Isa sa kanya. At wala na nga siyang nagawa ng hilahin ni Ralph ang kamay niya, para bigyan siya ng signal na dapat muna silang umalis ng silid na iyon. Nakakababa na sila sa ground floor ng hospital, pero hindi pa rin siya nagsasalita ng kahit ano. Nakatingin lang siya sa kanyang nilalakaran, at kung hindi pa siya nagulat nang magsalita si Ralph, ay hindi niya malalaman na nasa tapat na sila ng kotse nito. Babe, antag nito sa kanya. At buhat doon ay bumalong muli ang mga luha sa mga mata niya. Hindi niya inalintana kung may mga tao sa kanilang paligid. Ang gusto lang niya gawin ng mga oras na iyon, ay umiyak ng umiyak sa tabi ni Ralph.
para maibuhos niya ang lahat ng lungkot at galit niya sa sarili. Siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhan sa buhay, at pamilya nila. Maging sa pamilya ni Ralph. Kung nagmatigas siya at hindi pumayag sa gusto ni Ralph, ay baka normal pa ang lahat sa kanila. Hindi magagalit ang pamilya niya sa kanila, hindi mauospital ang tatay niya. At hindi makakarinig ng masasakit na salita ang pamilya niya. Mula sa pamilya ni Ralph, doon mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Kung ang pamilya nga niya, ay hindi napakitunguhan ng mabuti ng mga magulang nito, paano pa siya? Tiyak na masigit ang dadanasin niyang hirap ng kalooban sa mga magulang nito, pagkatapos na malaman ng mga ito, na ang isang katulad lang niya, ang piniling makasama ng anak ng mga ito. Napahikbi siya pagkatapos, at bigla siyang kinabig ni Ralph, para yakapin ng mahigpit. Babe, kakayanin natin to. Walang susuko sa ating dalawa, okay? Nandito lang ako palagi sa tabi mo, hindi kita iiwan. Protektahan kita ano man ang mangyari. Pangako nito sa kanya. Gusto sana niyang ipanatag ang loob niya, sa tuwing kasama niya si Ralph, pero binabagabag pa rin siya ng konsensya, at mga alalahanin. Hanggat hindi nila nakakaharap ang mga magulang nito, ay hindi pa siya lubusang mapapanatag. At kailangan pa niyang humingi ng tawad sa kanyang pamilya. Baka sakaling maging maluwag ang kanyang pakiramdam, kapag nangyari iyon. Halos kalahating oras na kaming bumibiyahe nang mapansin ko ang tinatahak naming daan. Ralph, saan tayo pupunta ngayon? Uuwi na tayo sa bahay namin, babe. Sagot sa akin ni Ralph, na hindi tumitingin sa gawi ko. Bigla naman ang pagdapo ng kaba sa dibdib ko, nang marinig ko ang balak ni Ralph para sa aming dalawa. Pero babe, hindi ba masyado pang maaga para iuwi mo ako sa bahay ninyo? Alangan niyang tanong. This is the right time, para umuwi tayo sa bahay namin, babe. Hindi naman natin matatakasan ang pamilya ko, so much better na malaman na nila ang plano nating dalawa. Halatang seryoso at hindi na magbabago pa ang desisyon ni Ralph, nang sabihin iyon sa akin. Napasandal na lang ako sa headrest ng upuan niya. At napatingin ako bigla sa gawi ni Ralph, nang hawakan ito ng walang ano-ano ang isa kong kamay. Don't worry, babe. I'm always here, ipaglalaban natin ang pagmamahala nating dalawa. And, promise me that you will never leave me no matter what. Masuyo nitong pakiusap sa akin. Napatitig ako kay Ralph saglit. Alam kong marami pa kaming dapat nalagpasan na dalawa, para mapatunayan ang pagmamahal namin sa mga taong nakapaligid sa amin, pero sigurado akong magiging matatag kaming dalawa, na harapin ang mga balakid na iyon. Napangiti na lang ako, at hinawakan din niya ang kamay ni Ralph na nakahawak sa isa kong kamay. Parang doon kami kumukuha ng lakas, ng pag-asa na sa huli, ay magiging maayos din ang lahat sa aming relasyon. Saktong 1 oras kaming bumiyahe, bago namin narating ang bahay ng mga Montemayor. Pagtapat ng kotse ni Ralph sa malaking gate ng bahay nito, ay agad na bumukas ito matapos itong bumusina ng ilang beses. Muli, ay para namang dinaga ang dibdib ko, dahil sa kaba. Inihinto ni Ralph sa mismong tapat ng main door ang kotse nito. Nakita kong nagtanggal ito ng seatbelt, samantalang ako ay hindi man lang makakilos sa kinauupuan ko. Tiningnan ko pa ang pinto ng malaking bahay ng mga Montemayor. Kung gaano karangya at kalaki ang tingin ko sa pintong iyon, ay ganon kaliit ang tingin ko sa aking sarili ng mga oras na iyon. Wala akong alam kung papaano ko dapat pakitunguhan ang mga magulang ni Ralph, maging ang mga kapatid nito. Babe, antag sa akin ni Ralph nang makita nitong malalim ang aking iniisip. Pasensya na Ralph. Kinakabahan kasi ako. Pag-amin ko sa kanya. Nothing to worry babe, I'm just here. Hinimas pa ni Ralph ang aking pisngi, bago nito tanggalin ang seatbelt na nakasuot sa akin. Pinagbuksan din niya ako ng pinto ng kotse. At nang pareho na kaming nakababa ay hinawakang muli ni Ralph ang isa kong kamay, tanda na nasa tabi ko lang ito, anuman ang mangyari. Magkahawak kamay kaming pumasok sa bahay ng mga magulang nito. Hindi namin alintana kung anuman ang posibleng sabihin ng pamilya nito, sa aming dalawa. Nakita agad namin sa sala ang mga magulang ni Ralph, na may kausap na isang taong nakasuot ng formal na attire. Sa tingin ko ay isa itong abogado. Nang makita ng mga ito ang pagdating namin, ay napahinto ang mga ito sa pag-uusap,
at lahat ay tiningnan kami ni Ralph. Hindi naman binitawan ni Ralph ang pagkakahawak sa kamay ko, dahilan kung bakit doon napako ang mga titig ng mga magulang nito sa amin. Nag-conscious naman ako sa paraan kung paano ako tingnan ng mga magulang ni Ralph, habang ang lalaking kausap ng mga ito, ay tahimik lamang na nakamasid sa aming dalawa. Ralph anak, narinig niyang tawag ng mama nito. Tumayo pa ito para salubungin kami. Nang makarating ito sa kinaroroonan namin, ay agad nitong niyakap ang anak nito, dahilan kung bakit nabitawan ni Ralph ang pagkakahawak sa kamay ko. Ilang segundo rin na ganoon ang tagpo namin nang kumalas si Ralph bigla sa pagkakayakap ng ina nito, at muling hinanap ang isa kong kamay, saka hinawakan ng mahigpit. Halos mapasubsob na ako sa dibdib ni Ralph, dahil sa kabiglaan. Hindi ko inaasahan na gagawin iyon ni Ralph sa akin sa harap ng ina nito. Mama, may gusto po sana akong ipakilala sa inyo. Panimula ni Ralph. Nakita ko agad ang pag-iba ng timpla ng mukha ng ina nito, nang marinig ang sinabi ni Ralph. Who is she? Marteng tanong nito sa anak, at saka ako pinasadahan ng tingin nito. Tumayo ang mga balahibo ko sa kaba. Parang isa akong bagay na kinikilatis ng mga mata nito, at hinahanap ang mga pangit sa aking itsura. Kinabahan ako at inintindi ko na lang, na isa iyon sa mga kailangan kong pagdaanan, para mapatunayan sa mga magulang ng lalaking minamahal ko, na totoong mahal niya ang anak ng mga ito, at hindi dahil sa yaman o kapangyarihan na taglay ng pamilya nito. Napatingin na lang ako saglit kay Ralph, na noon ay nakatingin sa ina nito. Her name is Precious Flores. And she's now my fiancé mama. Dire-diretso nitong pagpapakilala sa akin sa ina nito, na muli ay halatang nagulat sa sinabi ni Ralph. What do you mean she's your fiancé? Alangan nitong tanong sa anak nito. We decided to get married ma, pa. Tinanaw din ito ang ama nito na nanatiling nakaupo sa couch. And I hope you will understand our decision. Your unbelievable son. Hindi na napigilan ng ina nito na mag-hysterical, pagkatapos nitong marinig ang sinabi ni Ralph. Sa tingin ko ay kanina pa ito nagpipigil na gawin iyon. Hinintay lang nito na magtapat ang anak nito sa tunay na estado ng aming relasyon ni Ralph. Valeria, lower your voice. Narinig kong saway ni Sir Raul sa asawa nito. Did you hear what your son is planning to do, Raul? And you're telling me to lower my voice. Nang gagalaiti nitong sagot sa asawa. Maski ako ay nagulat, at lalong natakot nang magsalita ito. Ang akala ko ay sa itsura lang nito ako dapat matakot, mas nakakatakot pala ang ugali talaga nito. Sa mismong harapan ko, at kasama pa ang anak nito, ay magsasalita ito ng ganoon. Hindi na ako nagtaka kung bakit ganoon na lang ang galit, at pag-aalala ng pamilya ko nang pumunta ang mag-asawang Montemayor sa aming bahay. Ma, please, mag-usap tayo ng maayos. We're in the right age to decide for our future. Depensa ni Ralph. Oh come on, Ralph anak. Ano ba ang pinakain ng babaeng ito sa'yo, para magkaganyan ka ha? Mahal ko siya ma, at mahal niya rin ako. That's it. At pumayag man kayo o hindi, papakasalan ko si Precious. Maautoridad na sagot ni Ralph sa ina nito. At muli, lalong nagdilim ang mukha nito. Ipagpapalit mo kami para sa babaeng iyan anak. Biglang nagbago ang tono ng boses nito. Pero bakas pa rin ang pagkadisgusto nito sa mga nangyayari. Ma, I know you would judge Precious, because she came from a poor family, but I assure you. Mabuti siyang tao. Makahulugang sagot nito sa ina. Naintindihan ko naman agad ang ibig sabihin ni Ralph sa mga sinabi nito. Na dahil galing ako sa mahirap na pamilya, ay agad na iisipin ng mga magulang nito na pera lang ang habol ko kay Ralph. Biglang sumikip ang paghinga ko dahil sa katotohanan iyon. Na kahit wala akong pakialam sa mga yaman na sinasabi ng ina ni Ralph, ay ganoon at ganoon pa rin ang magiging tingin ng mga ito sa akin. Whatever your reasons son, hindi namin matatanggap na magpapakasal ka sa isang babaeng katulad niya. If that's what you think ma, wala na akong magagawa. But I assure you, she will be my wife whether you like it or not. At mula doon ay tumalikod na si Ralph sa mga magulang, at pati ako ay napasunod na lamang sa mga hakbang nito, dahil hawak pa rin ito ng mahigpit ang isa kong kamay.